Ngunit, sabi ko sa kanila kapag ginawa natin yun, ay possible na paano naman yung mga comments ng iba na tingin ko ay pwede namang sundin. Yun po. Yun ang naiisip namin. So, hello po mga amigo. Kumusta po kayong lahat mga kababayan ko? Welcome back to our YouTube channel. For today's video, nandito po tayo sa may bahay. Bahay na bato. Hindi po bahay na tabla. Very busy ang lahat mga amigo. Merong naglilinis, merong nagwawalis, merong nagdidilig. Andoon si Ate Lenlen nyo kanina nagdilig, si Ate Billy nyo nagwalis, at Kuya Belgian nyo nagkape at nagkumain ng pandesal. Sarap-sarap. So for today's video mga amigo, ay gusto ko lang mayroon lang kung gustong ipaalam sa inyo. Regarding po ito sa ating YouTube channel. At alam niyo po mga kababayan ko, napansin ko na ito yung suggestion lamang, ngunit hindi pa naman to sure. Ngunit gusto ko pong malaman ninyo ang ating saloobin. So, mag-start yung ating problem before doon sa pamilya na kinuha natin because of mga comment na hindi maganda. At syempre, isa po ito yung mga message na natatanggap niya sa mga ibang mga viewers natin. So, matagal na ito. Ngunit syempre kapag paulit-ulit lang ay magkakaroon na talaga ng problem. Lalo na kung hindi sanay yung isang tao sa mga comment na hindi magaganda. Sabi ko nga sa inyo, ako sanay ako. Ngunit may mga tao na hindi po sanay. So, sabi ko ganito, parang iniisip namin na i-private na lang yung comment o i-hide yung hindi na makapagko-comment yung mga viewers. At kung panonoorin po yung mga vlog, panoorin po. Yun yung suggestion sa akin ng ibang mga kaibigan ko at nakikita ko may point naman yun. Kasi, ganito po mga amigo, kukwento ko sa inyo. Nung pag-uwi po ng pamilya before, ilang bata po yung nawala ng future. Dahil po sa nangyari po sa nanay at sa mga nagsususol. So, nakakahinayang yun. Kasi nag-invest tayo ng sobrang tagal na panahon, ng time, ng effort, para lang po mapag-aral sila. At 1 year po sila nag-aral dito at grabe yung effort ng mga bata. Nakita nyo po yun. So, syempre, ganoon din po sa buhay ni Joanna at ni Wesley na pagpunta rito, ay talaga ng mga iba yung dinanas nila para lang makarating sa lugar na ito. At kung alam nyo lang po lahat ng mga pinagdaanan ng bawat isa ay sobra-sobra po ang hirap ng namin makarating lamang po sila. So kung ikukwento ko sa inyo, naku po, sabi ko po sa inyo ay kung malalaman nyo lang ang katotohanan sa pagpunta nila dito ay iba. Pinakamatindi, mas matindi kumpara po before. Opo mga amigo. So, yun. At ang main concern kasi natin ay makakapagpaaral ng mga bata na Aprikano kung saan ako galing dati sa Equatorial Guinea. Kasama po yung mga anak ni before ng mga kaibigan natin. Ngunit, subalit datapot, maraming mga naging balakid hanggang sa hindi na nakaya ang social media. At dahil doon, gusto niyang bumalik kasama ang kanyang mga anak. At syempre dahil doon lahat ay nasayang, lahat ng ginawa natin, na sayang 'yon. At dahil 'yon sa through social media at syempre wala po akong sinisisi sa mga nangyari dahil sabi ko nga po ang lahat po ng nangyayari sa bawat sa lahat-lahat ay nakadepende po 'yon sa mga nagko-comment. Kasi kung ano po yung nasa comment, yun po yung possible na pinaniniwalaan. So, yun, napaisip kami na ano ba ang pinakamagandang paraan para hindi makapagbasa ng comment, lalo-lalo na sila Wesley, sila Joanna, in the future na marunong na sila magtagalog. Ang nakikita na paraan is para i-hide yung mga comment at wag nang makita sa YouTube. Ngunit merong kapalit yun. Meaning to say, walang engagement,
walang palitan ng kuro-kuro, ganyan po. So, pinag-iisipan namin, pinag-iisipan namin kung matutuloy ba na itago na lang namin yung mga comment at hindi na lang makapag-comment yung mga ibang viewers. Ngunit, sabi ko sa kanila kapag ginawa natin yun, ay possible na paano naman yung mga comments ng iba na tingin ko ay pwede namang sundin. Yun po. Yun ang naiisip namin. So, like ako, sabi kong gano'n sa inyo, pagka nag-vlog po ako, pagka minsan nagbabasa po ako ng comment, nakikita ko doon, like yung sabi nyo, Kuya Raul, punta naman kayo sa ganito. Kasi, syempre, malaking bagay para sa akin yun, na kayo mismo ay nag-iisip ng paraan para makapag-content. O ako, para makapagawa ng vlog or video. O sasabihin nyo, Kuya Raul, magluto naman kayo ng ganyan. Kuya Raul, paranas mo naman kay Juana na ganito. Kuya Raul, sana naman dalhin mo sila sa ganoon. So marami kong natututunan at napupulot sa inyo na kaalaman, especially sa mga videos na ginagawa natin at na-i-apply naman natin. Kaya lang, ang talagang hindi po tingin ko na okay, yung po na ganyan na pagka nagko-comment, syempre nababasa nila, especially yung mga taga doon, at nagiging parang masakit para sa kanila. Sa totoo lang, yung message sa akin, yung message sa akin ni Chamame, lagi ay ito yung bagay na parang sa kanya, lagi niya sinasabi na mahal ko ang pamilya mo, mahal na mahal ko ang mga anak mo, ang asawa mo. Lagi niya sinasabi yun. Hanggang sabi niya, wala akong kapatid at ikaw lang ang tinuring kong kapatid. Sabi niya sa akin ganun. So, syempre papaniwalaan natin kung ano man yung kanyang sinasabi. At syempre po, na-feel ko naman yon ng ilang taon na kasama ko siya. Ngunit marami lang talaga na naging balakid before sa mga nangyari. Right now, ito na naman, I think, meron talagang tao na nagme-message sa kanya at patuloy na sinisira yung kaming pagsasama o kaming pagkakaibigan. Ano man yung nangyari before, tapos na nagkapatawaran na, magaan na sa pakiramdam ko, magaan na rin sa pakiramdam niya. So, mula po nang bumalik sila doon, sabi ko nga po sa inyo, ay nagkaroon ng kapayapaan ng bawat isa, peace of mind. At sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay na dapat na i-let go. Especially yung inis, galit, or yan. Tapos na po yun. Sa family ko rin, wala na kasi matagal na po. At ngayon, ay nakikita ko na may mga times na pagka nagme-message sa akin, si TM is always pangangamusta at sinasabi niya na mag-ingat kayo dyan, magpahinga kayo, mahal na mahal ko ang family mo, mahal ko si Ate Lenlen, mahal ko ang mga anak mo, ganun po, si Mama Mercy, si Pogi, lahat po niyan ay sinasabi niya. So, para sa akin, na-appreciate ko naman lahat ng mga yon. At in fairness naman po sa kanya, mula po nang umuwi sila doon, ay never po siya nag-ask ng something na para sa family niya. She worked hard para po matustusan niya yung pag-aaral ng kanyang pag-aaral para sa baon araw-araw, para po sa pagkain nila araw-araw. Yun po. Kasi ang sasagutin ko sa kanila is yung sa pag-aaral, yung sa tuition, ganyan. Pero yung sa pang-araw-araw nila, sa pagkain, lahat-lahat ay sa kanya na. So, sa loob ng ilang buwan, nakita ko naman kaya Chamame na maraming changes, maraming pagbabago. Dati kasi pagka nakakausap ko siya, parang ang bigat. Pero right now, nakita ko na ang sarap pala sa pakiramdam na mapatawad mo yung isang tao. O mapatawad mo yung isang tao at maging okay uli ang inyong relasyon. So, ang pinakamaganda na nangyari sa loob ng ilang buwan ay nakita ko na
ano man mangyari sa inyo, kung talagang tinuturing nyo na magkaibigan ang bawat isa, kahit gaano katagal ay pagka nagkausap kayo, magiging okay pa rin kayo. Yun po ang aking napansin. And then sa buhay naman po ng mga anak ni Chamami, sobrang love na love nila ako at grabe yung message nila sa akin at grabe na pagkakausap nila ako. Promise mga amigo, walang duda na sobra talaga nila ako, na tinuturing nila ako parang tatay. Yun po mga amigo. Kaya ano man kako yung mga nangyari, nung nagkausap kami ng heart to heart kami, nag-heart to heart kami ni Chamami. Sabi ko ano man yung mga nangyari before, kalimutan na natin. At magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating isipan at sa ating puso. Yun po mga amigo. Kaya po right now, sabi ko nga po sa inyo, kapag ka nagme-message siya, at kapag ka nagme-message yung mga bata, natutuwa naman ako at natutuwa rin naman sila kapag ka nakakausap ako. So, hindi kami araw-araw nagkakausap, pero may times na 2 araw sunod-sunod o 3 araw sunod-sunod ay nagkakausap-usap kami. Dahil ang mga batang ito na nawala ng magandang edukasyon ay sabi ko nga in God's perfect time ay magiging okay din po sila. Oo, maaaring siguro kung doon sila mag-aaral or sabi nila pag naging 18 years old ay babalik na sila dito. Kapag hindi na ala na sa poder nila ay babalik na sila dito. At yung pagbabalik ng mga anak ni Chamami dito is yung parang kapag okay na ang lahat. So, syempre, kinakatiwala ko sa Lord lahat ng mga desisyon pagdating dito. Kasi hindi po biro na maulit yung before. Ang gusto po natin ay matuto ang bawat isa sa lahat ng mga pagkakamali. Yun po, at sabi ko nga po sa inyo mga amigo, I'm so happy kapag nakakausap ko si Misma, kasi si Misma talaga yung sobrang lapit niya sa akin. At saka sila Amir, ganyan. At sabi nga gano'n ng family ko na ano man yung mga nangyari before, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga po ay yung ngayon na magkakasundo na ang bawat isa. So, dapat lang na may matutunan. Dapat lang na may matutunan at dapat lang ay magbago kung ano man yung mga ginawang hindi maganda. Ganun po. At sa akin, yung laging yung biglang nagme-message yung mga bata or biglang nagsisend ng voice message, sobrang happy po ako. Tulad ano ba yan? Pagka nagme-message po sila, ang saya-saya po kasi nakikita ko po na masaya naman po sila kung nasaan po sila. Opo, ayan, kagaya niya na sinasabi niya na ayan, papakita ko po sa inyo mga amigo yung mga message or pagka ayan. I'm here. I love you very, very much. Diba? Hindi pa rin nila tayo nakakalimutan actually. Pagka nag-voice message sila or mga ganyan. Pero syempre nag-invest tayo ng feeling sa kanila kaya hindi mawawala basta-basta yun. At syempre nga bumuo tayo ng family na magkakasama lahat at parang isang buong pamilya. So yun po mga amigo, gusto ko lang pong i-share sa inyo na about doon sa comment section. If ever po na dumating yung time na baka magulat kayo na hindi na po makakomment yung iba. Pero hindi pa sure at naipapaalam ko lang po sa inyo. So ayun po, pero alam ko kasi na hanggang ngayon wala pong tigil yung iba na mag-send ng message doon po sa Africa at sinasabi yung about na masama akong tao at hindi ako mabuti para sa kanila. Pero sa huli, ang Lord ang maghuhusga sa lahat ng ginagawa natin. Kaya po para sa akin, ang ngayon mahalaga ay magkakasundo ang lahat. So thank you so much po mga amigo at paalam po muna. Bye bye.